Nagpapatuloy po ngayong araw ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda para sa mga driver sa Metro Manila na hindi nakatanggap sa unang rollout ng payout program. Para sa update, makakasama natin si JM Thompson live. JM? Daling araw pa lang ay dagsana yung mga motorcycle taxi at delivery rider dito sa Caloocan Sports Complex para sa inaasahan nilang ayudang pinansyal. Dahil sila nga yung mga rider na hindi nakakuha noong mga unang payout. Ayon sa ilang rider na aming nakausap, halos 1 kilometro na ang kanilang inabutan sa haba ng pila kaninang alas 5 pa lang ng umaga. Pero kasalukuyan, sa tulong ng mga local government unit, maayos na ang pila at maagang naumpisahan ang pamamahagi ng ayudang pinansyal. Sa huling datos ng DSWD, mahigit sa 3,000 rider na ang nakakuha ng 5,000 cash assistance dito sa Caloocan. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang LTFRB at mga LGUs, in-extend ngayong linggo sa 4 na malaking payout sites ang pamamahagi ng ayuda. Kabilang dyan ang Makati Coliseum, Mercado del Lago sa Taguig at Quezon City Memorial Circle. Ayon sa kawani ng DSWD, maaaring pumunta ang mga rider sa mga payout site na ito kung saan sila pinakamalapit basta't sila ay nasa listahan. Ibig sabihin, iisa lang ang listahan ng 4 na payout sites na ito para sa mga kukuha ng ayuda. Itong nagdaang mga araw, nakapagbahagi na ng cash aid ang DSWD sa mga tricycle driver, jeepney driver at TNVS drivers. Dahil sa mga driver na hindi pa rin nakakuha ng ayuda, inaasahang magdadagdag pa ng panibagong schedule ng payout para masiguro na lahat ng kwalipikadong driver ay makatatanggap ng tulong. Hinihingi naman ni Crisis Intervention Program Director Edwin Morata ang pag-unawa ng ating mga kababayan sa mga nagkakaroon ng problema sa verifikasyon. Ay patuloy nating inaaral yung ano ang best possible means to really ensure that the right assistance is being given to the right person for the right purpose. Ito po yung mga tinitingnan namin kasi ayaw po namin mangyari na magkaroon po dahil sa pagmamadali sa mabilisang proseso po ang magsabi sa amin, bakit nakasama si ganito pero dapat hindi naman? Bakit nabayaran yung ganitong maling pangalan pero dapat hindi naman? Kasi ito po yung inaaral namin because ang objective namin right after this is for us to come up with the clean list so that if there will be trigger ulit for assistance for these drivers, at least tukoy na po natin kung sino po sila. Sinisiguro naman ng DSWD na ang lahat ng driver na kwalipikado ay makatatanggap ng ayudang pinansyal. Nandito naman nakaantabay ang help desk para mga kanilang problema sa kanilang pangalan, birthday o address. Ayon naman sa DSWD, antabayanan lang yung ilalabas na listahan ngayong susunod na linggo para dun sa mga driver na hindi pa rin nakakakuha ng ayudang pinansyal. Yan muna ang huling update dito sa Caloocan Sports Complex. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, JM Thompson. Sa ibang balita naman, pinayagan po ng Land Transportation Office ang mga driver at motorista na makapag-renew ng kanilang lisensya at rehistro ng sasakyan ng walang multa sa loob ng 3 buwan bilang bahagi ng relief measure ng Department of Transportation. Saklaw po ng moratorium ang mga mag-e-expire na driver's license, kabilang po ang student at conductor permits, pati na ang rehistro ng mga sasakyan. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinatupad ito para mabigyan ng ginhawa ang mga apektadong motorista. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.